What's up mga bike buds? Been a long time, but it's a good day to bike. So, samahan nyo ako, magbabike tayo, saglit lang kasi meron pa tayong mga errands. See ya! Spur of the moment lang to, so magbabike lang tayo, saglit lang tayo kasi magsusundo pa ako mamaya. So, tatanggalin ko muna kakalisin muna natin itong type. Well, mga kandado. So, dito lang muna to. Okay, this here is a 1990 or 1991, the ProFlex Off-Road 950. So, official release nito is 1990, but nag-release din sila in 1991. It has a rigid fork. Ito original to, na Gervin stem. Gervin stem is not a suspension stem. It's a damper. It's like a damper, no? What it does is, ang ginagawa lang niya, inaalis niya yung tension sa hands, sa wrists, sa elbows, and sa shoulders mo. Kasi normally, pag naka-rigid ka na ganito, yung talbog talagang nararamdaman mo, sumasarap yung shoulder, yung wrist. So, meron niyang elastomer dito. So, para siyang sa kotse, damper lang siya. So, it dampens the shock na nakukuha mo from the rigid fork. Alright? So, it has a Diore XT group set. Actually, 7-speed to, pero naka 8-speed ako na cogs, and then original seat post, original frame, no, original even to. This is a YSD Evolution headset. It uses a 36.5, so ito yung super oversized, mas malaki siya dun sa regular na 34mm, right? So ang insert nito is 28.6, so mas malaki siya. And I'm using ito Kaloy lang to na alloy, Swallow handlebar, Tioga grips, again Diore XT group set. So naglagay lang ako nitong extender ng handlebar for my phone and for my cyclometer. I'm using a Veta saddle. Ito yung Veta SL na pang ATV ito actually, pang lalaki. So kung nakita nyo naman haba ng nose, diba? Then also I'm using a specialized na dual cage, bottle cage clip, no? Tapos meron din yan pang air cartridge. Ayan, suksukan niya. Ewan ko kung kita nyo, but nandoon siya. Pang air cartridge. So pagka kailangan mo ng yung usually air, diba? Nagka-cartridge ka. Yan, anyway. So very handy kasi I can put 2 bottles na. So normally, yung isa kong bottle pang hugas, yung isa kong bottle pang inom. So yun yung ginagawa ko kasi if anything happens, you need water to wash whatever, at least may water ka. So yan. Then, naglagay lang ako ng rear rack dito because I also use this for deliveries. But soon, tatanggalin ko to dahil gagawin ko na lang to talagang pang off-road bicycle ko, and bubuo tayo ng isa na pang service natin. Alright, so Diore XT na cantilever brakes. Nagpunta na rin nagkapit na rin ako ng brake boosters. Para saan ba ang brake booster? Normally kasi when you're on a downhill, ang nangyayari, itong dalawang seat stays na to, nagka-clamp yan, ganyan. So brake booster prevents that para hindi ano yung preno mo. Alright? Kasi normally pag nag-clamp to, no, pag yung clamp yan na ganyan, lalapit yung brakes mo, so sudden brake ka. So the brake booster provides that additional support. Again, Diore XT, Diore XT cogs, Diore XT hubs, Diore XT na cranks, Diore XT FD, and then Diore XT na I love friction. I don't like yung rapid fire kasi mas madali siyang i-set up than yung rapid fire, lalo na pag halimbawa naputulan ka ng cable, kailangan mo mag-adjust agad, so I use friction. And then Diore DX na XT na
levers, and then I have a Sake na very reliable na pedals, and then cat eye toe cage. Tingnan naman, napakadumi, di ba? Alright, ready na tayo, ready na ang bike, tigas pa naman ang gulong, and ito hindi ko na tatanggalin, nakakandado lang siya. Alright, rolling. So again, paikot-ikot lang tayo. Yan yung bike lane. Yan, tingnan yung bike lane, lubak-lubak eh. So mamimili ka ng pwesto. Kalahati, lubak, kalahati. Somehow smooth. So yun ko lang to. Medyo mainit ang araw, but okay lang naman. Nagalaw tayo, naandang because tagal ko nang hindi nagbike. So kumbaga this one is a breath of fresh air. So tabi lang tayo. Dito naman sa Katips may bike lane. So dito lang tayo sa bike lane. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Right, ikot-ikot lang tayo sa Katipunan. Dito lang. Dito sa Palaran at kasi may mga trucks din. So again, ikot-ikot lang tayo, papawis lang. Tayo ulit. Pagka nagbabike, defensive lang, safety first, of course. Marami nang nakakasagi ng bike ngayon. So ang gagawin mo lang, tatabi ka lagi. Make sure you look left when you're overtaking or iwas kung saan, especially roads like this na wala talaga specified na bike lane. And of course, make sure na safe ang bicycle. So like my bike, kakalinis ko lang ito actually nung kailan. At syempre mabilis ang dumuting. So, okay lang naman. Ang importante, it's ride ready. Right? So nilinis ko lang yung braking surface kanina. Kasi medyo madumi na siya. And my tires are still okay naman. Sige, next time. That concludes our ride for today.
Mabilis lang, 30-minute ride, pero tingnan nyo naman, grabe yung pawis ko. Grabe yung tagaktak. Sobrang init din sa labas. But I needed this for a long time na. I haven't been riding, so I'm trying to get back in shape. Kasi lumalaki na rin yung mga anak ko, so nagiging makulit na rin sila. And soon, I will introduce them to talagang riding na rin with me somewhere. So I'm building their bike. So yan yung mga abangan ninyo sa vlogs natin susunod. So see you soon. Ride safe always. Stay safe. God bless you.